Pagka nga ganito, yung pagkakaluto ng chicken kare-kare, sinisiguro ko na hindi talaga kami mapapahiyang magrekomenda nito sa inyo. Para sa mas masarap na pagkakasangkot siya ng manok, pagmamantikain muna natin yung balat nito. At para mas mapalabas yung mantika nito, lagyan ng konting tubig. Takpan, lutuin hanggang sa matuyuan ng tubig at magumpisa na ito magmantika. Gamit dito yung malakas na apoy. Yan o, nagmamantika na. Balibalik ta rin para naman pantay ang pagkakaluto nito. Pag ganyan na yung itsura nito, pwede nang tanggalin ng labis na mantika. Masarap ang mantikang ito, ang gisa-gisa ng mga gulay. Sunod nito, maglagay na ng konting luya lang. Agad nang isunod ang bawang, gisa-gisahin. Pag mabango na, ilagay na ang sibuyas. Ganon din, nagisa-gisahin. Pag mabango na, timplahan na ng pampaalat. Maglalagay ako dito ng 2 kutsara ng patis, 1 kutsarita ng paminta. Halu-haluin. Lutuin ng 1 minuto lang. Lagyan na ng tubig. Sunod nang ilagay ang gata. Kung ganito pala na nakalatang gata ang gagamitin, siguraduhin lang na haluin mo na itong mabuti bago ibuhos sa lutuan. Takpan, pero dapat may konting singawan. Lutuin hanggang kumulo at pagkakulo, lutuin pa ng 30 minutos sa pinakamahinang apoy. Bakit naman kailangan pa ng may konting singawan at pinakamahinang apoy? Para naman hindi malabnaw at hindi rin buo-buo yung pagkakaluto ng gata nito. Sunod nito, i-check na ang manok kung napalambot na. Okay na to, yan o, malambot na. Dahil sa malambot ng manok, hanguin na muna ito, saka na itabi. Para naman hindi ito magkanda pira-pirait sa mga susunod pang mga rekado. Ngayon, timplahan na ng chicken powder. Creamy peanut butter yung gagamitin ko dito. Para naman sa iba na gusto yung may konting nangunguya, gumamit na lang ng crunchy peanut butter. Dapat natunaw ng mabuti ang peanut butter bago ilagay yung mga susunod pang mga rekado. Tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Sunod nito, ilagay na ang bagyo beans at talong. Paghaluin mabuti, lutuin ng mga 5 minuto o kaya naman ay hanggang sa medyo malambot na ang pagkakaluto ng mga gulay. Dahil nga sa malapot ng sabaw, kaya pamalagian din yung paghahalo dito. Katamtamang lakas ng apoy lang din yung gamit dito. Nang sa gayon, maiwasan itong masunog. Ilagay ng manghang na sili. Agad nang isunod dito mga baby pechay. Ito talaga yung pinakagusto namin sa kare-kare. Yan o, ang daming gulay. Ibalik na yung mga nalutong manok kanina, saka nahalo yung mabuti. Yung ganitong proseso ng paglalagay ng gulay matapos matunaw ang peanut butter, mabisang teknik ito para mapanatiling matingkad at magandang kulay ng mga gulay. Pampaganang kulay, maglalagay ako dito ng pinaghalong aswete powder at tubig. Dahan-dahan lang ang buhos hanggang sa makuha na yung gustong kulay nito. Paghaluing mabuti at lutuin pa ng nasa 3 minuto o kaya naman ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto ng mga gulay. Yan namang sauce nito, yan o, kasarapan lang din ng lapot. Aro, baw na pa mo kanya mana na. O yan o, may kaluto ta na. O ready to serve na to.